Rico Yan and Claudine Barreto. Noong una ay inakala ng lahat na happy ending na ang kahihinatnan ng love team ni Rico at Claudine dahil sa fairy tale movie nilang Got to Believe. Naging malakas din sila sa mga TV viewers dahil sa teleseryeng Mula sa Puso at Saan Ka Man Naruroon. Natapos ang lahat para kina Rico at Claudine noong 2002 hindi dahil kailangan paghiwalayin ang tambalan nila, kundi dahil sa pagkamatay ni Rico na gamulat sa lahat. Pero sa kabila ng lahat na nangyari, ang mga ginawa nilang projects together ay patuloy na nagpapaalala sa atin ng napakagandang tambalan nila bilang love team at magkarelasyon noon. Hindi ko pinagpipilitan ang sarili ko sa'yo, okay? Huwag mong isipin yon. Gusto ko lang malaman mo. Gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Pero bago natin simulan, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa ating channel, at pindutin mo na rin ang subscribe button, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Si Claudine Margaret Costello Barreto Santiago, ay ipinanganak noong July 20, 1979, na kilala bilang Claudine Barreto, ay isang artista sa pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Sa edad na 11, dumalo siya sa isang repertory workshop para sa papel ni Sandra Disagrees. Siya ang pinakabata sa klase niya. Noong 1992, si Barreto ay natuklasan ng talent manager na si Douglas Tijano, sa pamamagitan ng nakatatandang kapatid na si Gretchen Barreto, na isa ring artista. Noong taon ding iyon, nakuha niya ang kanyang unang major break sa telebisyon nang siya ay cast para sa youth-oriented musical variety show ng ABS-CBN, na Ang TV. Pagkatapos ay ginampanan niya ang anak ni Dolphy na pinangalanang Bing sa sitcom na Home Along the Riles, at ang kapatid ni Agut Isidro na nagngangalang Tony, sa sitcom na Okie Dokie Doc, starring Aga Mulak. Nagbida din si Claudine sa mga klasikong soap opera kabilang ang Mula sa Puso 1997, Marina 2004, at Saan Ka Man Naruroon 1999. Noong 2000, nagbida siya sa critically acclaimed drama na Anak. Nag-star siya sa 2002 romantic dramas na Got to Believe at Kailangan Kita para sa kanyang papel sa dramang Milan. Nanalo siya sa FAMAS at Luna Award bilang Best Actress. Patuloy siyang nakakuha ng pagpuri para sa kanyang mga pelikulang Nasaan Ka Man 2005, Dubai 2005, at Sukob 2006. Ipasundo mo na lang yan kay Manny. Tuturuan ko lang ng leksyon tong lalaking walang isang salita. Ha? Ano ka ba? Red light yun eh! Sorry akala ko kasi green. Si Ricardo Carlos Castro Yan, o mas kilala bilang Rico Yan. March 14, 1975 hanggang March 29, 2002, ay isang Filipino matinee idol, modelo, at aktor. Nagtapos siya sa De La Salle University Manila, na may degree sa business management. Nagsimula si Rico Yan bilang isang commercial model. It was Master by Eskinol that made him crush ng bayan. Some guys are so bolero. Skin ko, natural to. Mana kasi ako sa nanay ko. Ang kinis ng skin ng nanay ko. Ang totoo, may sikreto. New Master by Eskinol. It's a daily facial cleanser for men. Pang lalaki. Master clears away skin's daily trash like dead skin, excess oil and dirt. Kaya iwas pimples and it leaves a clean, fresh feeling. Master by Eskinol. Sikreto ng mga gwapo. Alang still, half Italian, 1/4 German. 180 longgang nanay ko. Isang exclusive contract star ng ABS-CBN Broadcasting Network, si Yan ay miyembro ng ABS-CBN Circle of Homegrown Talents na pinangalan ng Star Magic. Nakamit niya ang katanyagan sa kanyang papel sa radio romance, at nakasama sa Philippine television drama series na Gimmick, nang gumanap siya bilang Ricky Salveron noong 1996, at Gabriel Maglayon sa Mula sa Puso noong 1997. Naging leading man din siya ni Judy Ann Santos, at ng kanyang long-time love team na si Claudine Barreto. Noong 2014, nirerango siya ng Star Cinema bilang number 5 sa listahan ng The Kings of Star Cinema. Bilang karagdagan sa kanyang karera sa pelikula, lumabas siyan sa ilang palabas sa telebisyon, Mara Clara noong 1996,
Sanglinggo na po sila noong 1996, Saan Ka Man Naruroon 1999, Magandang Tanghali Bayan 2001, at What Came in 2001. Hindi ka magiging old maid, Tony. Aya? Pakakasalan kita. Take me to your heart. Show me where to start. If you have me, Let me play the part. I'll marry you. Matapos mag-break sila Mark Anthony Fernandez at Claudine Barreto, ang sumunod na naging karelasyon ni Claudine ay ang young matini idol na si Rico Yan. Nag-umpisa silang magkamabutihan sa set ng Dahil Mahal na Mahal Kita noong 1998. Bagamat dati na silang nagkakatambal sa mga pelikulang tulad ng Radio Romance, Madrasta 1996, at Flames the Movie 1997, ito ang unang pagkakataon na pareho silang single at available. Matagal nang hiwalay si Claudine kay Mark, at si Rico ay hiwalay na rin sa long-time non-showbiz girlfriend nito. Agad nahulog ang loob ni Rico kay Claudine dahil, ayon na rin sa mga nakakakita sa kanya sa industriya, ay likas na malambing ang aktres. March 4, 1998, noong opisyal na naging magkasintahan ang dalawa. Itinuring silang ideal couple ng publiko, bagamat may agam-agam na noon ng ilang industry insiders, dahil na rin marahil sa mga samot-saring intrigang kumakapit sa kanila. Inakala ng kanilang mga tagahanga na sila na ang magkakatuluyan. Inilarawan pa ni Claudine si Rico na balang araw ay magiging isa itong perfect husband at perfect father. Kaya't ikinagulat ng lahat ng pumutok ang balitang naghiwalay sila noong March 4, 2002, mismong araw ng ika-4 nilang anibersaryo bilang magkasintahan. Sweet na sweet pa kasi sila sa telebisyon, habang nag-promote ng pelikulang Got to Believe, ilang linggo lang ang nakakaraan. Ang hindi alam ng marami, matagal nang nagkakaproblema sina Rico at Claudine, kasama na rito ang kanilang matitinding away, ngunit itinago lang nila ang lahat sa publiko, dahil na rin sa kanilang mga pelikulang pinagtatambalan. Alam man lahat ng tao na live-in kami naman ni Rico, di ba? So, ang nangyari was November 2001. Sa Ad Congress siya, pag-uwi niya, end of November, may nalaman ako. And naghiwalay kami. Pero we were still staying under the same roof. And ang usapan is January, move out. He was really sorry and he was asking pa na ayaw pa niya umalis. So, we're doing Got to Believe no time na yon. So, parang sabi ko, sige, let's be professional, let's work, pero hindi na tayo magkakabalikan. Kasi, hindi na ako magiging yung Claudine na gusto niya. Na Claudine na minahal. Ang tagal kong pinotektahan yung pangalan ni Rico. Pareho kaming may mali. Hindi ko lang talaga matanggap yung time na yon. O ano man yung nangyari during Ad Congress. Yun yun. And then, January, sabi ko, you have to leave. Kasi may sarili naman siyang condo with Bobby. Parang naglalag. Hanggang sa yung naging March na. Kasi sabi ko, wala nang balikan to. Yun na. Let's remain friends. Kasi, pag nakipag-break ka naman, hindi, ibig sabihin, hindi mo na mahal yung tao eh. 'Di ba? Ang tagal, mag-move on ka, may process yan, 'di ba? So, nung nangyari yung anniversary namin ng March 4, yun na yun, yung sinabi ko, di ba may usapan tayo? Hindi na talaga pwede. March 4 yun, umabot ng March 5, yung away namin. Kaya't ikinagulat ng lahat ng pumutok ang balitang naghiwalay sila noong March 4, 2002, mismong araw ng ika-4 nilang anibersaryo bilang magkasintahan. Sweet na sweet pa kasi sila sa telebisyon, habang nag-promote ng pelikulang Got to Believe, ilang linggo lang ang nakakaraan. Ang hindi alam ng marami, matagal nang nagkakaproblema sina Rico at Claudine, kasama na rito ang kanilang matitinding away, ngunit itinago lang nila ang lahat sa publiko, dahil na rin sa kanilang mga pelikulang pinagtatambalan. Pero hindi totoo na sinaktan ako ni Rico o naging violent siya or ano, yun ang gusto ko iklaro. Never. Hindi naman siya perfect, hindi ako perfect. Nagsigawan kami, pero hindi umabot sa nananakit, hindi siya ganyan. So, that really hurt me so much nung sinabi ng tao na, actually kay Tito Ricky Lo lumabas yun. Kinausap namin ng mga kapatid ko na, tanggalin mo yun kasi hindi totoo yan. Gentleman yung si Rico, sobra. And March 6 ang birthday ni Getchen. March 8 ginawa yung party. Ngayon, ang nangyari is, March 8 was the victory party
party of Got to Believe. Sabi ng ate ko, please come naman. Kahit na pagod na ako, pumunta ako sa birthday na ate ko. 6 na niligaw sa akin during that time na kami ni Rico. Hindi ko talaga pinapansin. Pagpadala silang flowers, wala. Medyo actually nakakabastos on Rico's part and sa akin. Nabastosan ako for Rico's sake. So everyday magkasama kami, tapos nag-work ako, magpapadala si Raymart ng food. Ganyan. Tapos, syempre, gusto ko rin pakita kay Rico na totoo na talaga to. Ito tignan mo mag-a-accept na ako ng mga manliligaw. Parang ganon. Kasi syempre, hurt ako eh. Gusto ko pakita sa kanya, mag-move on na ako talaga. Ang last usapan namin was March 17, and then 24, and then the night na, yun yung pinaka nagsisisihan ko. The night na March 29, na madaling araw, tumatawag siya. I had 2 phones. Dati Nokia yon at Ericsson. Ang Ericsson meron pang-block. So, blinak ko yung number niya. So, parang sinabi ng sister niya, yung last call niya was sa sister niya at sa akin. Na hindi mo nasagot? 7 phone calls yun. Na hindi ko 7 talaga missed calls. Makalipas ang mahigit 2 dekada, buhat nang mangyari ang pagkamatay ni Rico ay naging bukas ang aktres sa kanyang pinagdaanan kung saan sinisisi niya ang sarili sa mga nangyari. Sa kanilang pag-uusap ng talent manager at showbiz insider na si OG Diaz, inamin ni Claudine na magka-live-in sila noon, at November 2001 nang hindi na maging maayos ang kanilang relasyon. Ito ay ilang buwan lang bago ang pagkamatay ni Rico noong March 2002. Nagsasabing kasalanan ko. Ganun na tingin ko sa sarili ko. Kung ako yung namatay, ganun rin ba ang gagawin niyo kay Rico? Yun rin ba yung pagdadaanan niya? Kasi ayoko mapagdaanan niya yung pinagdaanan ko. Noong March 29, 2002, si Rico Yan, habang nasa bakasyon noong Semana Santa, ay natagpo ang patay sa loob ng kanyang silid sa hotel ng kanyang kaibigan, aktor na si Dominic Ochoa sa Dos Palmas Resort sa Puerto Princesa, Palawan. Sa reports mula sa ABS-CBN staff, siya ay nasa Palawan para mag-shooting ng isa pang commercial ng Talk and Text, cellular phone promo, kasama ang mga aktor na sina Dominic Ochoa at Marvin Agustin. Sa radio interview kay Ochoa, pinabulaanan nito ang balitang siyan ay namatay bunga ng ecstasy overdose. Sinabi nitong nagkainuman sila ni Yan, at nag-videoke kasama ang aktres na si Jana Victoria noong Huwebes Santo, at bumalik ng kani-kanilang cottage bandang 2:00 ng madaling araw ng Good Friday. Dakong 6:00 ng umaga nang marinig ni Ochoa na umuungol si Yan subalit bunga ng matinding pagod ay di niya ito pinansin. Ilang oras ang nakalipas, natagpuan ni Dominic ang kaibigan na wala ng malay. Dali-daling naghanap ng doktor sina Dominic at sakto namang sina Dr. Carlos Reyes, at ang asawa niyang si Dr. Rosalie Reyes ay kasalukuyang naka-check-in din sa nasabing resort. Sa paglalarawan ni Dr. Reyes, ang lagay ni Rico noong oras na iyon ay, no respiration, no heartbeat, cyanotic, cold, fixed dilated pupils. Agad na dinala si Rico sa Adventist Hospital sa Puerto Princesa lulan ng isang speedboat. Ngunit hindi na muli pang nagkamalay ang binata. Biyernes Santo, 10:45 ng umaga, opisyal na idineklarang patay ang 27 taong gulang na si Rico Yan. Batid ng karamihan na hindi naging mapayapa ang paglisan ni Rico Yan, dahil kaakibat ng kanyang pagkamatay ay ilang kontrobersya. Usap-usapan noon na ang matinding pagkalungkot na naramdaman ng aktor bago siya mamatay ay dahil sa paghihiwalay nila ni Claudine. Ayon kay Dominic, ilang ulit binanggit ni Rico ang kanyang matinding panghihinayang sa paghihiwalay nila ni Claudine noong sila ay nasa Dos Palmas. Tandang-tanda ni Dominic ang mga pahayag ni Rico isang araw bago nakita ang namayapang aktor na masayang-masaya, hindi ko alam kung bakit nangyayari ito. It's so hard to accept, but then mahal ko yung tao. Pero you're so mixed up. Di ko alam kung how to handle this. And I don't know how come this is happening, how come these things are coming up. But then it's hard because it's been 4 years and I love the person. Sinariwan ng mga naging tagahanga ni Claudine Barreto, at Rico Yan ang maganda nilang alaala sa paborito nilang love team noong dekada 90s, dahil sa post ng aktres sa kanyang Instagram account. Laman ng post ng aktres ang isang love letter sa kanya ni Rico, kung saan ipinaramdam ng namayapang aktor ang kanyang pagmamahal sa aktres. Laman kasi nito ang larawan nilang dalawa ni Rico, at ang isang handwritten letter ng namayapang aktor para kay Claudine. Walang petsa ang naturang love letter ni Rico para kay Claudine na nakasulat sa isang yellow pad. Ito ang nilalaman ng sulat.
To my honey, by the time you read this, I must be in CDO already. Just want to thank you for last night. You were wonderful. And because of that, I'm sure I'm gonna have a hard time sleeping without you by my side tonight. But nevertheless, I still love you very much. Noah, Rico, maraming taon na ang nakalipas mula noong mawala si Rico. Subalit viral pa rin ang mga video ng Rico Yan at Claudine Barreto love team na mapapanood mula sa YouTube, TikTok, at Facebook Reels. At saan man naruroon si Rico, naway masaya siya at huwag mawala sa kanyang mga labi ang ngiting nagpasaya sa milyong-milyong Pilipino.